mga pangunahing balita. Bagong silang na sanggol natagpuan sa loob ng sementeryo sa Karamuran, Catanduanes. Mga sangkap at materyales sa paggawa ng bomba na-recover ng Sorsogon PNP. Abacalero sugatan sa pananaga. At piling tauhan ng PNP Bicol sumabak sa disaster preparedness, search, rescue and retrieval operations training. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, ika-4 ng Agosto, taong kasalukuyan. Isang bagong silang na babaeng sanggol ang nadiskubre sa loob ng isang pampublikong sementeryo sa Karamuran, Catanduanes. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad para malaman kung sino ang nag-iwan sa sanggol. May report si Danica Garcia. Isang bagong silang na babaeng sanggol ang inabandona at na-rescue sa loob ng isang pampublikong sementeryo sa Barangay Baybay, Karamuran, Catanduanes, umaga nitong Biyernes, August 1. Batay sa ulat ng Karamuran MPS, isang residente na nakatira malapit sa sementeryo ang nakakita sa sanggol. Magpapakain umano ito ng kaniyang mga alagang kambing nang marinig ang pag-iyak ng bata. Nung una, inakala pangaraw nito na ang kanyang mga alagang kambing ang umiiyak. Wala rin daw itong saplot at nakakabit pa ang umbilical cord nang makita. Parang bagong panganak pa siya kasi may mga dugo-dugo pa po siya. Nung pinapadede po yung bata is ayaw niya pong dumede kasi parang hindi pa man siya gutom, hindi pa po siya umiiyak. And then yung baby po is a baby girl po, ma'am. Malusog po siya and then ang kilo niya po is 3.4 po. Agad naman ay tinurn over ng pulisya sa Karamuran Municipal Social Welfare and Development Office ang sanggol na siya namang nagdala sa bata sa Pandan District Hospital para sa kaukulang medikal na atensyon. Yung baby po, ma'am, is puro kagat ng langgam. Marami po siyang mga langgam na na po sa kanya. And then nakabalot. Pagdala po dito, binalot na din po ng jacket and then dinala namin sa Pandan. Ngayon po, yung bata po is nasa Pandan District Hospital para po ma-monitor yung baby kung okay po. Patuloy pa din ang investigasyon para malaman kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Matagumpay na na-recover ng Sorsogon PNP ang mga sangkap at materyales sa paggawa ng bomba sa isang kinasang operasyon sa Huban, Sorsogon nitong Biyernes. Una rito, nakatanggap ng sumbong ang pulisya patungkol sa kahina-hinalang kagamitan sa isang liblib na lugar sa nasabing bayan. May report si Elian Zone. Na-recover ng mga tauhan ng Sorsogon PNP ang mga sangkap at materyales sa paggawa ng bomba sa ikinasang operasyon sa Sitio Pangge, Barangay Biriran, Huban, Sorsogon, hapon nitong Biyernes, Agosto 1. Batay sa ulat, agad na nagsagawa ng operasyon ang pulisya matapos na makatanggap ng sumbong patungkol sa kahina-hinalang kagamitan na nagresulta sa pagkakakuha sa 250 piraso ng non-electric blasting cups, 29 piraso ng Femtex Booster 400, 100 metrong detonating cord, humigit kumulang 200 gramo ng puti at brown na pulbura at 100 metro ng time fuse. Investigation pa siya para suhin natin kung sino talaga o kaninong grupo para nasabing para kasangkapan na na-recover. So as of now, wala pa po tayo ma'am na talagang may sabi natin kung sino ang salary o kanino po ito mga na-recover sa kasangkapan. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PECU ang naturang mga kasangkapan para sa kaukulang disposisyon at investigasyon. So as of now, wala pa po tayo hindi na pinapalamat na talagang maitutukoy natin na yung ganong mga na-recover ay nasa kanila tayo. So magpapalabas ulit kami press release pag mayroon na report at ating kumalimpiya sa same time yung provincial exclusive unit na
Sorsogon BPO. Kaugnay nito, hiningi din ng pulisya ang kooperasyon ng publiko na agad na i-report ang anumang mapapansing kahinahinalang bagay upang agad na maaksyonan ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Sugatan ng isang bakalero sa Karamuran, Catanduanes matapos na pagtatagain ng dati niyang tauhan. Motibo sa krimen, patuloy pang iniimbestigahan. Narito ang buong ulat. Sugatan ng isang bakalero matapos na pagtatagain ng dati niyang tauhan sa barangay Sabloyon, Karamuran, Catanduanes, gabi nitong Sabado, Agosto 2. Kinilala ang biktima na si alias Nandi, 55 anyos, may asawa, habang kinilala naman ang dati nitong tauhan na si alias Teng, 35 anyos, walang asawa at pawang mga residente ng Sitio 80, Barangay Sabloyon, parehong bayan. Batay sa investigasyon ng Karamuran Municipal Police Station, galing sa inuman, naglalakad na pauwi ang biktima nang mapadaan sa tapat ng bahay ng suspect na nooy nakikipag-inuman din. Tumigil daw ang biktima at nakipag-usap sa suspect, subalit bigla na lamang umano nitong sinuntok ang suspect na nagresulta naman sa pananaga sa kanya ng suspect gamit ang pag-aari nitong kalahating metrong bolo. Agad naman na isinugod sa ospital ang biktima habang mabilis naman na nahuli ng pulisya ang suspect. Lumabas ng bahay si suspect, nagkausap yung dalawa dun sa labas. Tapos hanggang sa nagkainitan, doon lang po sinuntok ni victim si suspect. At hindi naman malaman na kumuha pa lang ng itak yung suspect. Nagpapagaling pa rin ngayon ang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang sabi ng suspect mo, tumama lang po, yung parang dalawa lang tumama yung pag-itak niya, dalawang bitos lang tumama. Kasi yung isa, talagang sapato, tapos may gas-gas po siya dito sa likod. Pupursigin po, sa bilang part po namin, pupursigin po namin mapag kasi hindi po biro yung pangyayari ng ganun. Kasi kung hindi natin po actionan ng ganun ng mga pangyayari, baka ulit-ulitin po ng mga iba. Kung iisipin nila na hindi man pala makukulong pag nanaga. Ayaw din, bilang sa part ng PNP, ayaw po namin maisipin ng mga residente ninyo. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang suspect matapos ang reglementary period. Posible pa rin siyang maharap sa kasong frustrated murder kung sakaling ituloy ng biktima ang pagsampa ng kaso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Sa ibang balita, para makatulong sa DCOMC graduates at sa iba pang job seekers, nagsagawa ng job fair ang Peso Daraga kamakailan. Umabot naman sa mahigit 70 ang job applicants na hired on the spot. May report si Mel Moral. Labis ang tuwang nadarama ng 23 anyos na si Christine Marilo Quinaria matapos na matanggap bilang receptionist sa inaplayang kumpanya sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office o Peso Daraga sa Daraga Community College o DCOMC nitong Webes, July 31. Nito lamang Hulyo nang makapagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management o BSHM. Sinubukan niya lamang daw mag-apply sa job fair sa pagnanais na makatulong na din sa kanyang pamilya. Hindi niya lamang umano akalain na mapapabilang siya sa mga siswertehing aplikante. Actually po, hindi ko naman po ina-expect na hired ako on the spot. Usually kasi ang nire-reply sa akin is tatawagan na lang, ganyan. Tapos hindi ko po na masink in sa utak ko na hired po ako agad. Ayon kay Ray Joseph Lawenco, Peso Daraga Manager, umabot sa mahigit 400 ang kanilang naitalang aplikante, habang 15 public at private companies ang nagbukas naman ng pagkakataon sa job seekers habang kabuang 78 ang hired on the spot. Layunin ng opisina ng Peso Daraga na suportahan ang mga alumni ng nasabing paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang access sa mga kumpanyang naghahanap ng mga kwalipikadong manggagawa. So we have 500 job vacancies. Hindi ko ma-verify, but I think nasa range na yan, yung 500 job vacancies. So, hopefully,
majority of those job vacancies ma-fill upan dito sa job fair na ito. Bukod sa DCOMC alumni, binuksan din ang job fair para sa iba pang naghahanap ng mapapasukang trabaho tulad ni Jimboy Tuaso ng Malinaw Albay na pangarap na maging bahagi ng Philippine Army. Habang meron na ganito, kailangan natin itry dahil malay mo kung baka mapasa mo para magkaroon ka ng magandang trabaho at makatulong sa mga magulang. Taong 2024 nang simula ng Paso Daraga ang pag-organisa ng job fair para sa nagsipagtapos na mag-aaral sa DCOMC. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, voter registration para sa Barangay Nesca election umarangkada na. Mahigit sa 6 na rang Legaspeño, matagumpay na nakapagparehistro. At piling tauhan ng PNP Bicol, sumabak sa disaster preparedness, search, rescue and retrieval operations training. Yan rin iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol, Alin TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Umarangkada na nitong Biyernes ang 10 araw na voter registration ng Commission on Elections para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa pinakahuling datos naman ng COMELEC Legazpi, umabot na sa mahigit 600 ang nakapagparehistro sa kanilang opisina. May report si Danica Garcia. Kasama ang kanyang ina, maagang nagtungo sa satellite office ng Commission on Elections Legazpi sa Ayala Malls ang 17 anyos na si Sofia Pasadilla ng Barangay Taysan, Legazpi City para magparehistro bilang bagong botante. Ayon kay Sofia, pinursige niyang makapagparehistro sa pagnanais na makatulong na mailuklok sa pwesto ang mga pinakakarapat-dapat at pinakakwalipikadong kandidato. First of all, easy access siya sa mga kabataan since
We have a big population here in Legazpi. And I believe that it is for our future na rin, for the first-timer, parang dagdag na rin siya sa kaalaman natin. Biyernes, Agosto 1, nang opisyal na buksan ng COMELEC ang voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Attorney Connie Del Castillo, Election Officer 4 ng COMELEC Legazpi, umabot sa 234 ang bilang ng mga nagparehistro sa kanilang satellite office sa unang araw ng pag-arangkada ng voter registration at kabuuang 670 ngayong ika-4 na araw. Aniya, kaya nilang magproseso ng aabot sa 400 hanggang 500 na aplikasyon sa bawat araw. Ito in preparation doon sa December 1, 2025 na Barangay at Sangguniang Kabataan election. Kasi as of now, hindi pa natin alam kung mapopostpone ba o matutuloy. So on the part of COMELEC, continuous lang ang preparation namin. Kaya meron tayong voter registration, especially doon sa mga magpi-15 sa December 1 kasi yung mga botanteng SK ang kailangan natin i-accommodate. Kaugnay nito, patuloy na hinihikayat ng COMELEC Legazpi ang mga kwalipikado na individual na magparehistro na at huwag sayangin ang kanilang boto. Ang tinatanggap lang nating registration, yung new registration, ibig sabihin, hindi pa sila nagpa-register dati pa. And also, yung mga gustong magpa-transfer, overseas voter, na gusto magpa-transfer dito sa Legazpi, tatanggapin natin yon. Yun lang ang transfer na tatanggapin natin. Yung tinatawag na local registration, yung transfer galing sa isang barangay papunta sa ibang barangay kahit na within Legazpi siya, hindi namin siya tatanggapin ngayong 10 days na registration. Or galing sa ibang munisipyo, lilipat ng Legazpi, local transfer ang tawag natin doon, hindi natin yun tatanggapin dito sa 10 araw na registration. Most probably, pag nag-resume yung registration at mahaba-haba yung araw, yung length, duration ng registration, doon namin tatanggapin yung mga magpapatransfer. Pero itong 10 araw, wala po tayong local transfer of registration. Magtatagal ang voter registration hanggang August 10, 2025. Bukas naman ang satellite office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Linggo. Samantala, bukod naman sa voter registration, bukas din aniya ang kanilang satellite office sa iba pang serbisyo tulad ng mga nais magpa-reactivate, magpa-update ng civil status, magpaayos ng maling spelling ng pangalan at magpabago ng apelyido. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. 50 tauhan ng PNP Bicol ang sumabak sa Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operations Training. Layon daw ng aktibidad na bigyan ng mahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan ang mga pulis upang maging epektibo ang kanilang pagtugon sa mga sakuna. May report si Hercules Barbacena. Sumailalim sa matinding pagsasanay ang 50 pulis sa 5 araw na ikinasang Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operations Training ng Police Regional Office, Bicol. Lunes, July 28, nang umpisahan ang aktibidad sa Barangay Tuburan, Ligao City. Kasama sa mga kumasa ang mga kinatawa ng 9th Special Action Battalion, Special Action Force, Regional Highway Patrol Unit 5, Regional Forensic Unit 5, Regional Maritime Unit 5, Regional Medical and Dental Unit 5, Regional Recruitment and Selection Unit 5 at Police Regional Training Center 5 o PRTC Bicol. Isa sa mga kasali sa training, si Police Colonel Richard Aquitania, hepe ng PRTC 5. Aniya, napakahalaga ng naturang aktibidad dahil mas pinatitibay nito ang kanilang kaalaman sa pagresponde sa mga panahon ng emerhensya. Napaka-importante lalong-lalo na nandito tayo sa Bicol Region wherein itong Bicol Region ay palaging binibisita ng sakuna or disaster like the eruption of Mayon Volcano, Bulusan, and of course the flooding when it comes to the rainy season. So talagang ito'y napaka-importante na training na aming na malaking tulong para sa aming nandito sa Bicol Region. Ayon sa tanggapan, layo ng aktibidad na bigyan ng mahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan ng mga pulis upang maging epektibo ang kanilang pagtugon sa mga sakuna. Layon din itong ipabatid ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para makamit ang mahusay at epektibong rescue at recovery operation. During calamities, ang isa talaga po sa mga minomobilize ay ang ating kapulisan. Ano po, in collaboration with other agency through our
Office of the Civil Defense, di ba po? So bilang paghahanda po ng Police Regional Office 5, minarapat po na magkaroon tayo ng ganitong klaseng seminar na hindi lang tuon sa mga lectures. So mas marami po sa isinasagawa po dito ay practical exercises. Nakibahagi din sa training ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 5 at Bureau of Fire Protection Regional Rescue Team. Nagturo ng sa basic life support, yung sa knot tying techniques, and collapse structure search and rescue. So kumbaga, kompleto, ricados po yung ating itinuro sa mga participants sa batch na ito. Kasi hindi lamang po nakatuon sa tubig, kundi maging yung mga any incident po na possible na mangyari kapag may disaster or crisis. Nitong Biyernes, August 1, nang formal nang magtapos ang pagsasanay na isinagawa sa Barangay Sugod, Bakakay, Albay. Samantala, ito na ang ikalawang Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operations Training ng Police Regional Office Bicol ngayong 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Nakibahagi ang SunWest Care Foundation Incorporated sa culminating program ng Nutrition Month sa Matnog Elementary School sa Daraga, Albay. Pagtulong sa lahat ng kanilang adopted schools sa lalawigan, magpapatuloy umano sa mahabang panahon. May report si Rose Bilista. Wellness dance moves, slogan making, poster making at essay writing contest, ilan lamang yan sa mga ikinasang aktibidad sa pagtatapos ng Nutrition Month celebration sa Matnog Elementary School sa Matnog, Daraga, Albay nitong Huwebes, July 31. Aktibong nakibahagi sa pagdiriwang ang Board of Trustees ng SunWest Care Foundation Incorporated o SCFI na matagal nang sumusuporta sa naturang paaralan. Bukod sa pamamahagi ng mga papremyo, nagsagawa din ng SCFI ng food feeding sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Para sa isang magulang, nakakataba daw ng puso ang binibigay na pagpapahalaga ng SCFI na nagsisilbing instrumento para masipagan at galingan pa ng mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral. Ever since po, from the start na nag-sponsor po kayo dito sa Matnog Elementary School, isa po yun na privilege, especially sa school po, and then syempre po sa Barangay Matnog. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng Matnog Elementary School sa SCFI dahil sa walang sawang pagsuporta nito sa kanilang mga aktibidad sa loob ng paaralan, lalo na sa ikabubuti ng mga estudyante. Napaka-grateful namin bilang isa sa beneficiary ng SunWest Care Incorporated kasi talagang mula nang napunta ko dito, palagi talagang nandyan sila para magbigay ng tulong like school supplies, mga uniforms, and yung mga notebooks para sa mga bata. Kaugnay nito, nangako ang SCFI na magpapatuloy ang kanilang pagtulong sa lahat ng kanilang adopted school sa Albay para sa mas maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!